Ang kwento ko po ay pahayag ng isa ko pong kamag-anak na itago po natin sa pangalang Jose. Isa po siyang sundalo na nadistino sa kapuluan ng Mindanao. Ayon po sa aking kamag-anak, nang masabak siya sa serbisyo, ay doon pa lamang niya nalamang hindi ganun kadali ang maging isang sundalo, na maraming tao ang hindi nakakaalam sa totoong buhay nila at kung paano sila namumuhay bilang isang kawal ng bansa. Sa unang pagkakataon na siya ay mabigyan ng kanyang gampanin at misyon, di naman siya gaanong nanibago, pagkat simple pa lamang iyon at hindi ganoon kakomplikado, na parang aplikasyon lamang iyon ng kanilang mga natutunan at kasanayan, na mayroon pong ipinamomonitor sa kanilang isang lugar na pinaghihinala ang may mga naobserbang aktibidad doon, at iyon ang kanilang aalamin. Kung anong mga tao ito at saan kabilang na pangkat. Pagdating nila sa kanilang kampo, ay matunog ang usap-usapan ukol sa mga bandidong rebelde na namataan sa labas ng kanilang kampo. Habang nagpapahinga, ay nakipagkwentuhan siya muna sa kanilang mga kasamahan. May ilang oras din silang naghintay, at nang ibinigay na ang hudyat, ay sinimulan na nilang maghanda upang isagawa ang kanilang misyon. Nang naihanda na nilang lahat ang mga kagamitang dadalhin, ay nag-umpisa na silang lumakad. Nang halos may 2 oras na silang naglalakad, ay may napansin ang isa nilang kasamahan sa di kalayuan. Nang lapitan iyon ng isa nilang kasamahan upang usisain, ay napag-alaman nitong isa pala iyong baboy ramo, na halos wala nang natirang laman dito, maliban sa itaas na bahagi nito sa ulo. Ayon sa kasama nilang sumuri dito, ay wala pa itong 8 oras na namatay. At kapansin-pansin para sa kanila ang mga bakas ng hiwa dito, na masasabi mong matalim na bagay iyon, ngunit hindi katulad sa patalim o itak pagkat hindi malinis ang mga hiwa nito. Kaya nasabi ng isa sa kanila na mayroon pa pala mga mababangis na hayop na maaaring namumuhay sa lugar, at naisip nilang hindi pangkaraniwan ang laki nito dahil sa malaki rin ang baboy ramo na pinatay at kinain ito. Kahit na mga armado sila dahil sa kanilang nasaksihan, ay naisip nilang hindi sila maaaring magpakakampante, pagkat hindi biro ang nilalang na iyon kung sakaling kanila iyong makasalubong, pagkat nakakasiguro silang luba itong mabilis at malakas para maabutan niya at mapatay ang ganoong kalaking baboy ramo. Nang magpatuloy sila sa kanilang paglakad, ay may nadaanan silang isang malapad na batis na mayroong mga kababaihang naglalaba at naliligo. Kaya bumati sila ng isang magandang hapon sa mga ito, na dahil doon ay biglang natigilan ang mga ito at nahinto ang masasaya nilang kwentuhan at tawanan. Pansamantala silang tumigil upang maghilamos at uminom. Nilagyan na rin nila ng tubig ang kanilang mga lalagyan, at muling hinugot ng kanilang leader ang mapa at pinag-aralan ang kanilang lokasyon. Matapos iyon ay nagpatuloy na muli sila. Nang nasa kalagitnaan na sila ng gubat, ay sumenyas ang nasa unahan na panandalian silang huminto, pagkat may naramdaman itong ibang presensya na nasa lugar maliban sa kanila. Kaya mabilis silang naupo. Nagbigay ang kanilang leader ng kanyang instruksyon at ipinarating ito sa lahat. Mabilis nilang hinati ang kanilang grupo sa 2 at agad na kumilos. Sinabi nito na doon na sila magkita sa kanilang destinasyon. Itinagubilin din nito na gawing mabilis ang kanilang pagkilos, na hanggat maaari bago magabi ay naroon na silang lahat. At pagbigay nga ng kumpas na hudyat ay mabilis na silang kumilos, na animoy iisang tao na gumagalaw. Nais nilang lituhin kung sino man ang nagmamasid at sumusunod sa kanila. Tinahak nila ang magkabilang direksyon. Si Jose ay nahiwalay sa kanilang pinaka-leader
at nasama sa isang grupo na pinangungunahan ng isa pa nilang opisyal na sunod sa kanilang pinaka-team leader. Mabilis nilang tinahak ang masukal na daan na nang huli ay iba na ang kanilang nararamdamang sumusunod at nagmamasid sa kanila. Natila sa malalaking puno ang mga ito, nagpapalipat-lipat. Makaraan ang halos 1 oras na tuloy-tuloy na pagkilos ay abot tanaw na nila ang isang baryo. Nang malapit na sila sa mga kabahayan, ay nakasalubong pa nila ang ilang mga taga rito na mga nakangiti. Pagpasok nila sa baryo ay naroon na ang kanilang leader at grupo nito. Kausap na nito ang ilang mga taga roon. Nang isa pa nga dito ay nakauniforme din ng pangsundalo, ngunit kupas na ito, na mahaba ang mga buhok at balbas ng mga taong naroon na may mga armas din. Sinabi ng kanilang leader ang kanilang pakay kung bakit sila naroon. Naintindihan naman agad ng mga ito at sinabing nagpapasalamat sila, sapagkat nasabi nilang pabor iyon para sa kanila upang mapanatili ang kaayusan at kalayaan sa kanilang lugar sa kabundukan, na pinangangambahan din nilang baka masira dahil sa mga bandidong armado. Sinabi ng kanilang leader na doon muna sila magpapalipas ng gabi at bukas na nila ipagpapatuloy ang gagawing pagmamasid sa pinakalugar ng kanilang destinasyon ng kanilang misyon. Itinuro sa kanila ng pinakapinuno ng baryo kung saan sila maaaring magluto at nilaanan sila ng 2 bahay na kubo upang doon makapagpahinga. Kaya iniayos na nila ang kanilang mga gamit at sinimulan na nilang maghanda ng kanilang pagkain para sa hapunan. Noong gabi ding iyon, matapos makapaghapunan, ay nagpahinga na sila. Nagtalaga ang kanilang leader ng palit-palitang magbabantay. Kinaumagahan, madilim pa ay isa-isa na silang ginising ng kanilang leader. Ang iba ay nag-init na ng tubig at nagluto ng kanilang agahan. Nang napansin ng isa nilang kasama na wala ang kanyang kabady, ay agad na sinabi nito sa kanilang leader na kanina pa niya di umano hinahanap ito ngunit hindi niya makita, na ito ang isa sa 2 huling pumalit para magbantay. Kaya agad na muna nilang hinanap ang nawawalang kasamahan. Wala pang kalahating oras ay natagpuan nila ito at nagimbal silang lahat, pagkat wala na itong buhay. Nawakwak ang tiyan, na halos wala nang natira pa sa lamang loob nito, na pati ang mga laman at balat nito sa mga braso, hita at binti ay may malalaking uka, na ang mga bakas ng hiwa ay hindi gawa ng isang matalim na bagay na katulad ng sa kutsilyo, pagkat hindi malinis ang pagkakahiwa dito, na katulad sa baboy ramo na kanilang nakita sa daan. Ang naging palaisipan para sa kanila ay paanong nangyari ang ganong karumaldumal na pagpatay nang hindi nila ito man lang namalayan, na bakit hindi ito nakapanlaban man lamang, pagkat ni hindi nito naiputok ang kanyang baril ng kahit 1 beses o kaya ay nakalikaman lang ng ingay. Dahil doon ay kinausap ng kanilang leader ang pinuno ng baryo. Tinanong niya ito kung mayroon itong nalalaman ukol sa nangyari, na kung mayroon ba silang dapat na malaman tungkol sa lugar. Sinabi nito sa kanya na mahiwaga ang mundo, na kadalasan ang mga bagay na hindi pinaniniwalaan lalo na ng mga taga-syudad ay isa itong realidad sa kanila na mga nakatira sa kabundukan at kagubatan. Dagdag na sad pa nito na may sisiguro niya na hindi mula sa kanilang baryo ang may gawa noon, kundi isang baryo sa kabilang panig ng bundok, na maaaring nakita na raw nila ang ilan sa mga ito nang papunta sila sa kanilang baryo. Na agad namang napabulala si Jose ng ang mga babae sa batis, pagkat malakas ang kanyang kutob na iyon marahil ang tinutukoy ng pinuno ng baryo. Matapos maasikaso ang labi ng kanilang kasamahan, ay nagtuloy na sila sa lugar ng kanilang misyon. Nang malapit na sila sa kanilang destinasyon, ay tila nag-iba ang simoy ng hangin
maging ang kanilang paligid. Nabigla ang naging pagbabago nito, na animoy nasa ibang lokasyon at lugar na sila, na naging makulimlim at nakaramdam sila ng kakaiba. Kaya naisipan ng kanilang leader na huminto na muna at pansamantalang magmasid. Sinenyasan sila nito na ihinto ang kanilang paglakad at pagpapatrolya. Nakiramdam sila. Di nagtagal ay nakarinig sila ng mga pagkaluskos sa mga makakapal na damuhan at sa itaas ng mga puno. Ngunit nanatili lamang sila sa kanilang kinalalagyan nang biglang may lumundag sa isa nilang kasamahan mula sa kung saan, na dahil sa pagkabigla nito ay kanya iyong pinagbabaril. Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok. Nakita naman nila ang nilalang na nangingisay matapos bumagsak sa lupa. Nang kanila itong lapitan ay nakita nila ang kakaibang itsura nito, na naibulong nila sa kanilang mga sarili na ito na marahil ang tinatawag na aswang, na hindi sila makapaniwala pagkat noon lamang sila nakakita ng ganon. Humihinga pa ito sa kabila ng maraming tama ng bala na tinamo. Kaya nagbantay pa silang mabuti pagkat natitiyak nilang may mga kasama pa ito. Dahil naririnig pa rin nila na nagpapatuloy ang mga kaluskos sa kanilang paligid. Nang bigla silang nakarinig ng isang malakas na atungal na dumadagundong ito sa kanilang pandinig. Dahil sa lakas, kaya napasulyap silang lahat sa pinanggagalingan ng malakas na tunog na iyon. At bigla na lamang nilang nakitang tumatakbo na ng mabilis at tumatakas ng palayo ang kanina'y nakahandusay na aswang na tinamaan ng kanilang kasamahan na parang walang nangyari. Dahil sa kanilang nasaksiyan ay nag-alala ang leader nila Jose para sa kapakanan ng kanyang mga kasamahan. Ngunit malapit na sila sa lugar na kanilang misyon. Kaya sinabi ng kanilang leader na sila ay magpapatuloy. Kaya binilinan niya sila na mas maging alerto. Si Jose ng mga pagkakataon na iyon ay abot-abot na ang kabang nararamdaman pagkat hindi niya iyon inaasahan, na kahit isa sa kanila ay hindi napagdaanan iyon sa kanilang mga pagsasanay. Ngunit naalala niya ang payo sa kanya ng mga magulang na kapag nasa anumang uri ng panganib ay manalangin, pagkat iyon ang pinakamabisa sa lahat. Kaya habang dahan-dahan sila naglalakad palapit sa kanilang destinasyon, ay umuusal siya ng panalangin. Di nagtagal ay namataan nila ang ilang mga kabayan, kaya nagmamadali nila iyong tinungo. Nang ilang hakbang na lamang sila sa bakuran ng nayon, ay nakita nilang nakahilera ang mga naninirahan doon upang salubungin sila. Nang makalapit sila sa mga ito, ay agad silang bumati at sinabi ang kanilang pakay na hindi umiimik ang mga ito, na nakatingin lamang sa kanila ng matalim at pailalim. Ilang sandali pa ay 3 kasama nila ang bumagsak, kasama si Jose na nangihina at nagsusuka. Dahil doon ay nagulat sila at akmang papuputukan na ang mga ito, kaya agad silang pinigilan ng kanilang leader. Ngunit ang isa nilang kasama ay mabilis nang nakalabit ang gatilyo ng kanyang baril. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi pumutok. Nagsalita ang pinuno ng tribo na walang silbi ang kanilang mga baril sa kanya. Kaya muling inulit ng kanilang leader sa mga taga roon na wala silang masamang intensyon at misyon lamang nila na alamin kung may mga bandidong aktibong gumagala sa kanilang lugar. Sumenyas ang pinakapinuno ng baryo na inilahad nito ang kanyang kamay at pinatuloy sila. Inalalaya nila na makatayo ang kanilang mga kasama, na lalo silang nasindak pagkat may mga butlig at bukol ng tumutubo sa mga balat ng mga ito na namumutla na at tila nahihirapang huminga. Sinabi ng pinuno na dalhin sila sa kubo upang sila ay magamot. Nagpasalamat naman dito ang kanilang leader na katulad nila ay hindi rin makapaniwala sa kanilang mga nakikita na nangyayari.
Nang makatuloy na sila sa kubo ay sinabi nito sa pinuno ng tribo kung isa ba daw sa kanila ang may gawa ng pagkamatay ng isa niyang tauhan. Tuwira naman siyang sinagot nito na marami pa daw itong hindi nalalaman. Sinabi sa kanya ng matanda na ang baryo na kanilang pinanggalingan ay siyang talaga ang mga aswang. At iyon marahil ang may gawa noon, sabi pa ng matanda. Nasadya di umanong palihim kung umatake ang mga ito, na dating magkasundo ang kanilang tribo. Ngunit, nang maalis di umano ng landas ang mga ito at sinunod ang maling paraan ng pamumuhay, ay pinutol na nila ang pakikipag-ugnayan sa mga ito. Dagdag pa ng matanda, ang kabilang tribo lang naman di umano ang may mga armas, na hindi naman talaga aktibo ang mga bandido roon, kundi ibang nilalang ang kadalasan mong makakasagupa, at ito nga ay ang tinutukoy niyang mga aswang ng kabilang baryo. Samantala, nakilala naman ni Jose ang dalagang naglalapat ng lunas sa kanya, at ito ay si Isabel. Maganda ito, kaya naman madaling nahulog ang loob ni Jose sa dalaga. Naramdam niyang tila malapit din ang loob nito sa kanya. Kinagabihan ng araw na iyon ay pinaganda pa sila ng mga taga-baryo ng kanilang makakain. Mabuti ang ginawang pag-istima sa kanila roon. Madalas naman nag-uusap sina Jose at Isabel. Nalaman niya mula sa dalaga ang sikreto kung paano tuluyang mapapatay ang mga aswang sa kabilang baryo. Naikwento niya kasi dito na may nabaril ang kanilang kasamahan, ngunit di nagtagal ay nakatakas ito na tila walang nangyari. Sinabi ng dalaga na kailangan ay maihiwalay ang ulo ng mga ito sa kanilang katawan. Yun lamang daw ang tanging paraan, sapagkat malakas daw ang mga taglay nitong anting sa katawan. Nang sumunod na araw nang mabuti na ang pakiramdam nila Jose at dalawang kasamaan nito, ay nagpaalam na sila sa mga taga roon at nagpasalamat sila, lalo na sa pinakapinuno ng baryo. Mabigat naman ang loob ni Jose na lisanin ang lugar pagkat nahulog ang loob niya sa dalaga. Nang naglalakad na silang pabalik sa kanilang kampo, habang nasa daan sa gitna ng kagubatan, ay bigla na lamang silang nakarinig ng mga sunod-sunod na putok. Tinamaan agad ang apat sa kanilang kasama at mabilis na bumagsak sa lupa. Ang iba naman sa kanila ay agad na dumapa at gumanti ng putok. Umatras sila na gumagapang habang hinihila ang kanilang mga kasamahang sugatan. Ngunit mabilis na lumalapit ang mga kalaban. Agad nilang naaninagan ang mga taong may armas sa unang baryo na kanilang pinuntahan, at totoo nga ang sinabi ng matanda tungkol sa mga iyon, pagkat iba na ang itsura ng mga ito na lubang nakakasindak at nakakatakot, na may mga kababaihan din silang kasama, na tila hindi iniinda ng mga ito ang kanilang ginagawang pagganti ng pagputok, na parang sinasalubong pa ang kanilang mga bala, na hindi man lang umiilag bagkus diretso na papunta sa kanilang direksyon. Nagkanya-kanya sila ng pwesto. Gumanti sila ng putok upang mapigilan ang tuluyang paglapit ng mga ito sa kanila. Ngunit patuloy lang ang mga ito. Samantala si Jose ay nakahiga sa lupa, na kahit may tama na, ay panay pa rin ang kanyang pagpapaputok. Nang bigla siyang nagulat pagkat mula sa kawalan, ay mabilis na sumaklolo sa kanya si Isabel, na nasa tabi na niya ito at sinusubukan nitong gamutin at pilit na pinapaampat ang dugo sa kanyang sugat. Nang biglang sunod-sunod na putok na naman ang pumailan lang, at nakita ni Jose na bumagsak sa lupa si Isabel sa tabi niya. Kaya nakita niya sa likod ni Isabel na kasamahan pala niya ang bumaril dito, pagkat inakalang kasama ito ng mga umaatake sa kanila, na inisip nitong nilalapa na siya dahil na rin sa itsura nito. Halos naghihingalo itong nakatitig sa kanya, na bigla namang tumulo ang luha ni Jose at tumingi siya ng tawa dito. Pasusundan pa sana ng kanyang kasama at muling papuputukan si Isabel. Ngunit sa natitira niyang lakas ay sinabi niyang wag,
at pinigilan niya ito. Ayaw niya sanang iwan si Isabel, ngunit pinagtulungan na siyang buhatin ng kanyang mga kasama at tuluyan na silang lumayo sa lugar, na nakita rin niyang tumulo ang luha sa mga mata ni Isabel at naintindihan niya ang mga katagang sinabi nito nang bumuka ang mga labi na sinasabing mag-ingat siya at wag na siya nitong alalahanin. Iyon ang huling tagpo na naalala ni Jose, pagkat nang muli siya nagkamalay ay nasa ospital na siya at kasama niya sa isang maliit na kwarto ang mga kasamang nasugatan sa engkwentro. Matagal ding namalagi si Jose sa paggamutan. Bawat araw na naroon siya ay walang sandali na hindi niya naaalala si Isabel, na lubhasang nalulungkot pagkat mahal na niya ang dalaga, na wala siyang ibang hinihiling at pinapangarap kundi ang muli niya sana itong makita at kung maaari ay makasama. Nang tuluyan na ngang gumaling si Jose, ay minabuti niyang mag-file na muna ng leave, hindi upang umuwi sa kanila kundi bumalik sa bundok at upang hanapin ang baryo nila Isabel sa gubat, na kahit alam niyang ito ay may lahing aswang pagkat ampun lamang ito sa baryo na kanyang kinabibilangan, at ito ay mula talaga sa lahi ng kabilang baryo ng mga aswang, na kanya pa rin itong nais na makatuluyan at makasama habang buhay. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon ay nakita niya ito nang minsan nagpunta siya sa bayan, na halos hindi siya makapaniwala na matagal silang nagpatitigan, na hindi nila kapwa maalis ang kanilang pagkakatitig sa isa't isa, na nasabi ni Joseng sadyang napakahiwaga ng buhay. At ngayon nga masaya na silang namumuhay na magkasama at nabiyayaan ng 3 anak, na nakawala na rin si Isabel mula sa kanyang sumpa. Ayon sa kanya, ang kwentong ito ay matagal nang nangyari sa probinsya ng kanyang ina. Karanasan ito ng kanyang lolo Ando noong binata pa lamang ito. Batay sa kanyang pagsasalaysay, noong mga panahong iyon ay laganap ang mga kababalagan sa lugar ng lolo niya. Gayon din ang mga pangyayaring may kinalaman tungkol sa mga aswang. Kung kaya halos lahat ng tao noon sa kanilang lugar, kapag umaalis o kaya'y lumalabas ng bahay, ay may bitbit na bayong na naglalaman ng iba't ibang bagay na pangontra at sandata laban sa aswang. 19 anyos ang lolo ni Ramil nang magkaroon ito ng hindi magandang karanasan sa mga aswang. Pero hindi siya mismo ang naapektuhan, kundi ang kanyang pinsan. Saksi lamang siya sa mga pangyayari. Minsan kasi ay nayaya si Ando ng kanyang pinsan at matalik na kaibigan na si Mikoy. Nakiusap ito sa kanya na kung maari ba raw siyang samahan ito sa kabilang bayan, pagkat niyaya daw siya ng kanyang nililigawan na makipiesta. Bagay na ikinagulat naman at ipinagtaka ni Ando na kanyang binuska pa ang pinsan at kababata, na paanong nangyaring niyaya pa ito ng kanyang nililigawan, gayong napakatorpe umano nito. Nangiti lamang si Mikoy at sinabing iyon daw ang alam niya, pero ang totoo ay matinik umano siya pagdating sa babae. Nasabi pa niya ay tahimik lang daw kasi siya kung dumiskarte. Pumayag naman si Ando sa paanyaya sa kanya ng pinsan. Basta uuwi rin daw sila kagad sapagkat maraming gawain
ang naghihintay sa kanya sa kinabukasan ng araw na iyon. Tumango naman si Mikoy at nagkasundo silang magpinsan. Kinagabihan noon, habang kumakain sila Ando ng kanyang mga magulang at kapatid ng hapunan, ay sinamantala niya ang pagkakataon upang makapagpaalam. Hindi naman kaagad nakasagot ang kanyang mga magulang. Ilang sandali pa ang lumipas bago nakapagsalita ang mga ito, na tila ba pinag-isipan pa muna nilang mabuti ang sasabihin. Naunang nagsalita ang ina ni Ando at sinabi nitong wala naman sanang problema, basta mag-iingat lamang siya. Sunod na nagsalita ang kanyang ama at sinabing mag-iingat sapagkat marami ang kumakalat na mga balita na ang bayan na iyon ay kinaroroonan ng ilang pamilyang nagmula sa angkan ng mga aswang. Dagdag pa nito ay baka mahawaan pa silang magpinsan kung hindi sila magiging maingat. Nagpasalamat naman sa kanila si Ando at sinabing sila naman ay mag-iingat. Napilitan nga lang rin daw siya dahil sa pinapupunta si Mikoy ng nililigawan nito. Naawa naman siya sa pinsan pagkat walang makasama. Nabiglang natawa ang tatay ni Ando at tila ba hindi makapaniwala na mayroon ng babae sa buhay ni Mikoy, na hanggang sa makatapos na sila sa pagkain ay doon na lamang umikot ang kanilang usapan. Nang sumapit ang kapistahan sa nasabing bayan, maaga pa ay naghahanda na sila Ando at Mikoy. Con todo postura ang magpinsan at halos may kalahating oras na nanatili sa harapan ng salamin sa pag-aayos ng kanilang mga sarili, partikular na sa kanilang mga buhok, na humahalimuyak pa ang kanilang mga inilagay na pamada. At bago sila umalis, ay minsan pang nagpaalaala ang mga magulang nila sa kanila. Nang dumating sila doon sa lugar, ay nakaramdam sila ng kilig at pagkasabik dahil sa kasiyahan. Tinanong ni Ando ang kanyang pinsan kung saan ang bahay ng kanyang nililigawan na sinasabi niyang kumumbita sa kanya. Matagal bago ito nakasagot at nung huli ay napakamot na lamang ng kanyang ulo at sinabing wala naman daw talaga siyang nililigawan at wala ring kumumbida sa kanya. Sinabi lang daw niya iyon para sumama si Ando dahil alam niya kasing hindi ito sasama kung basta na lamang sila magpupunta doon na wala namang bahay na tutuluyan upang doon makikain. Sinabi ni Mikoy na maaari naman silang makikain sa kahit kaninong bahay, pagkat ganun sa probinsya kapag araw ng pista. Ayaw sana ni Ando sapagkat nahihiya siya. Pero naroon na sila. At sayang din naman yung pagpunta nila kung hindi pa nila sasamantalahin yung pagkakataon. Sinabi ni Ando sa kanyang pinsang si Mikoy na siya ang mauna at susunod lamang siya. Bagay na hindi naman tinutulan ni Mikoy. At may pagyayabang pangang sinabing walang problema at siya daw ang mauuna. Kaya nasabi ni Ando sa kanyang pinsan na ibang klase talaga ito pagdating sa pagkain. Natanging ngiti lang naman ang itinugon nito sa kanya.
Sa kanilang patuloy na paglalakad-lakad ay may pinasukan si Mikoy na isang bakuran. Marami ang mga taong naroon na walang tigil sa kakaparoon at parito. Nahihiya man si Ando ay pumasok na rin siya at sumunod sa kanyang pinsan. May kalakihan ng bahay kaya naisip nilang magpinsan na may sinasabi sa buhay yung may-ari. Maya-maya pa ay may napansin si Ando na isang matandang babae na nakatayo lamang sa may gilid. At nang mapatingin siya dito ay nakita niyang kinawayan siya nito. Nagdalawang isip naman si Ando pagkat nahihiya siya. Pero nang muli siyang mapatingin sa babae, ay muli din itong kumaway sa kanya. Na sinisenyasan siya nito na lumapit. Kung kaya wala nang nagawa pa si Ando. At nang nasa harapan na siya nung matandang babae, ay sinabi nitong kumain lang sila at huwag mahiya. Kainin umano nila ang lahat ng kanilang maibigan. Dahil inihanda niyang lahat ng mga iyon para talaga sa mga taong makikipamyesta sa kanila at papasok sa kanyang bahay. Biglang napabulala si Mikoy at hindi napigilan ang kanyang kasiyahan dahil sa mga sinabi nung matanda. Kaya sinaway naman ito ni Ando at sinabing umayos pagkat dayo lamang sila doon sa lugar. Kahit paano ay naging komportable si Ando dahil sa mga sinabi nung matanda. Kaya lumapit na silang magpinsan sa mesa. Dumampot sila ng tag-isang plato at naglagay na ng pagkain sa kanilang mga pinggan. Habang kumakain na sila, paminsan-minsan, ay napapasulyap sila sa ibang mga taong naroon. Nahuhuli nila ang mga itong nakatingin sa kanila ng hindi maganda. May pagkakataon pa ngang nakangisi pa yung iba sa kanila habang tinitingnan sila ng mga ito. Bagay na nagpapakabang talaga kay Ando. Magkagayon pa man ay talagang inubos ni Mikoy yung lahat ng pagkain inilagay niya sa kanyang plato. Na napapansin ni Ando na halos mahirapan na ito sa kanyang paghinga pero patuloy pa rin sa ginagawang pagkain na hindi talaga pinapalampas at tinikmang lahat ng pagkain naroon at inihahain pa sa mesa. Nilantakan talaga nito ang masasarap na putahing naroon. Pero si Ando ay nakontento na sa pagkain kanyang kinuha. At dahil sa naramdaman niyang pagkailang sa ibang mga taong naroon, kung kaya naman, minadali na niya ang pagkain. At niyaya na rin ang kanyang pinsan na umalis na sila mula doon sa bahay na iyon. Pinagmadali na rin niya ito. Kakamot-kamot pa nga ng ulo si Mikoy bago sila umalis sa kinauupuan nila malapit sa mahabang mesa. At bago sila tuluyang makalabas ng bakuran, ay naroong muli ang matandang babae at tinanong sila. Kinamusta sila nito kung kanila bang nagustuhan ang kanyang mga inihandang pagkain. At kung nabusog naman ba raw sila. Mabilis namang sumagot si Ando at sinabing nagustuhan nila ang mga pagkain kanyang inihanda at nabusog silang magpinsan. Di ba, Mikoy? Pagpapatunay niyang tanong sa pinsan. Sumagot naman ito at kinumpirma
ang sinabi ni Ando. Natuwa naman ang matanda sa kanilang mga sinabi. At sinabing huwag sila mahihiyang bumalik kapag kanilang maibigan. Na biglang lumuwang ang pagkakangiti ni Mikoy na tila ba nais pa talaga nitong bumalik at lantakang muli ang mga pagkaing naroon. Kaya kinalabit na ito ni Ando at inaya ng lumabas ng bakuran ng matanda. Nakita nilang inihatid pa sila ng tanaw ng matandang babae na nakangiti pa rin sa kanilang dalawa. Gusto pa sanang makikain ni Mikoy sa ibang bahay. Nais pa sana niyang tumikim ng ibang putahe pero nagyaya na si Ando. Sabi niya kay Mikoy, hindi na niya nagugustuhan yung ikinikilos ng ibang mga tao, lalo na yung paraan ng pagkakatitig ng mga ito sa kanila. Na hindi naman iyon alintana ni Mikoy pagkat nakatuon ang kanyang atensyon sa mga pagkain. At sinabi pa kay Ando na wala naman daw siyang napapansin na ganon. Maya-maya ay bigla nang nakaramdam si Mikoy ng hindi maganda. Naramdaman niyang biglang kumulo ang kanyang tiyan at pinagpawisan na siya ng butil-butil. At nang bigla iyong kumirot, ay talaga namang napahawak siya sa braso ni Ando. At siya na mismo ang nagyaya na umuwi na raw sila pagkat patuloy na sumasakit ang kanyang tiyan. Naisip ni Ando nung puntong iyon na maaaring naimpatyo ang kanyang pinsan. Pero bukod doon, ay medyo kinakabahan na rin siya. Pagkat sinasabi nga ng marami na ang lugar na iyon ay pinaninirahan ng mga pamilyang aswang. Ngunit umasa pa rin siya at naging positibo na sana ang pananakit ng tiyan ng kanyang pinsan ay bunga lamang ng sobrang kabusugan. Naisip niya rin kasi na kung ang pananakit ng tiyan nito ay bunga ng pangyayanggaw sa kanila ng aswang, dapat pati siya ay namimilipit na rin sana sa sakit. Pagdating nila sa kanilang lugar, inihatid ni Ando si Mikoy sa kanila upang malapatan ng pangunang lunas yung nararamdaman nito bago siya umuwi sa kanila. Nang sumunod na araw, maaga pa, ay nasa kanila na ang nanay ni Mikoy. Matanda na ito. Pero dahil sa walang mautusan kung kaya siya na mismo ang nagpunta sa bahay nila Ando. Nagtanong ito kay Ando kung ano raw ba ang nangyari nung naandun sila sa pistahan. Kaya kanya namang ikinuwentong lahat. Humingi na rin ito ng tulong sa kanila na kung maaari ay kanila nang madala sa ospital si Mikoy. Pagkat wala na itong tigil sa pagsusuka. Halos hindi daw siya nito pinatulog noong nagdaang gabi. At kinikilabutan umano siya sa nililika nitong tunog sa tuwing sumusuka. Pinagtulungan nilang dalhin sa pagamutan si Mikoy. Ngunit tulad ng inaasahan ng tatay ni Ando, ay wala namang nakitang problema ang doktor. Kaya sinabi ni Mang Teban na tatay ni Ando na kanila nang patingnan sa manggagamot doon sa kanilang lugar si Mikoy. Pagkat malakas ang kanyang kutob na nayanggaw ito. Tinanong naman ni Ando ang tatay niya na kung nayanggaw ang pinsan niyang si Mikoy, bakit siya hindi? Sabi nito, malalaman nilang kasagutan pagkatapos na matingnan ng manggagamot si Mikoy. Kanila nga itong pinatingnan at matapos na masuri ay nalaman nilang nayanggaw nga ito.
Nangyari daw iyon dahil mayroong hindi nagustuhan ang inasal nito doon sa pistahan, na lumalabas na hindi naman pala mismong yung matandang babae na may-ari ng bahay yung aswang na nanghawa kay Mikoy, kundi isa din sa mga bisita nitong naroon. Ginamot si Mikoy nung manggagamot, kaya napanatag na ang nanay nito maging sila Ando. Ngunit makaraan ang ilang araw ay muling nagbalik ang nanay nito sa bahay nila Ando at muling humingi ng tulong. Bigla daw umalis ng kanilang bahay si Mikoy nang hindi nagpapaalam, na hindi naman ito karaniwang ginagawa, pagkat nagpapaalam talaga ito sa kanyang ina tuwing aalis. Pagkukwento pa ng nanay nito, unti-unti na umanong nagbabago ang pag-uugali at mga ikinikilos ni Mikoy. At wala rin daw itong ganang kumain. Napapansin na nga raw niya ang mabilis na pagbagsak ng katawan nito. Bukod dito, ay halos hindi rin ito natutulog sa gabi. Dahil sa mga isinumbong sa kanila ng nanay ni Mikoy, ay walang dudang tuluyan na nga naging aswang ito na hindi naagapan ng manggagamot. Humingi din ng tulong ang tatay ni Ando sa mga kaibigan at iba pa nilang kaanak upang hanapin si Mikoy. Pero hindi na nila ito nakita pa. May nakapagsabi na isa nilang kamag-anak na huli itong nakita na nasa silong ng bahay ng isa nilang kanayon. Kanila pangaraw itong hinabol, ngunit hindi nila naabutan pagkat lubhang napakabilis. Pero may napansin sila kay Mikoy. Duguan umano ito. At iyon na nga ang huling pagkakataon na nakita nila ito. Mula noon, kahit anino ni Mikoy ay hindi na nila nakita pa. Mayroon lang po akong kwentong nais ding ibahagi sa inyo. Balik karanasan po ito ng mga magulang ko. Ito rin yung madalas kong marinig na ikinukwento sa amin nung kasamaan ni Papa na sundalo sa tuwing mag-iinuman sila sa amin. Taga Cagayan de Oro po ang mama ko, habang ang tatay ko naman ay taga Bohol. Pero sa Cagayan din po kasi siya nag-aral, kung kaya doon na sila nagkakilala ni mama at sabay na gumraduate. Taong 1986 po nang mangyari yung nakakakilabot na karanasan ng mga magulang ko. Ito po yung panahon na nagbunga na yung kanilang pagmamahalan. Ito yung pagkakataon na ipinagdadalang tao na kami nung kambal ko. Tama po ang inyong narinig. May kakambal po ako. At kami po ang una nilang naging supling. Nang 6 na buwan na po yung tiyan ni Mama, sundalo po si Papa at naasay doon po sa Bohol, kung kaya naiwan si Mama sa sitio. Pinagbabawalan na rin kasi si Mama noon ng kanyang mga magulang na bumiyahe dahil sa malaki na nga ang kanyang tiyan. Pero makalipas lamang ang ilang araw ay nagpasya si Mama na sundan si Papa doon sa Bohol. Naisip niyang mayroon naman siyang matutuluyan dahil sa may bahay naman doon ang mga magulang ni Papa. At ganun na nga ang nangyari. Kasama ang dalawang magiging yaya namin ng aking kakambal
ay dumating si Mama doon sa bohol. Na ikinagalit naman iyon ni Papa dahil nga hindi na makabubuti pa para kay Mama ang bumiyahe ng malayo. Sinabi pa niya na makaraan lang naman ang 2 buwan ay babalik na rin siya sa CTO. Pero dahil sa naroon na nga si Mama, kung kaya wala na ring nagawa pa si Papa. Kasama nila Mama sa bahay sila Lolo at Lola at ang kapatid na babae ni Papa at 2 niyang pamangkin na pinapaaral nila. Minsan lang kung makauwi noon si Papa sa bahay dahil sa marami silang inaasikaso sa kampo. Mahilig si Mamang maglinis. Gusto niya yung lagi siyang may ginagawa at pinagkakaabalahan. Madali kasi siyang mainip kapag walang ginagawa. Kaya kahit malaki na ang kanyang tiyan, ay kung ano-ano ang binubutingting niya doon sa bahay. Madalas nga siyang paalalahanan ng kanyang mga biyanan. Pero ayaw makinig ni Mama pagkat di niya talaga kaya ang walang ginagawa at ang maupo lamang maghapon. Minsan, lumabas siya ng bahay at pumunta sa katabing kubo. Napansin niya na mas maganda kung malalagyan iyon ng kurtina. Kaya nagtanong siya kay Lola kung may naitatabi pang kurtina at kanya iyong ilalagay. Nang nilalagyan na niya iyon ng kurtina, ay biglang may dumaan na isang babae. Nasa tansya ni Mama ay nasa 40 na ang edad nito. Huminto ito sa tapat niya at nagtanong kung bago lang raw ba siya sa lugar. Pagkat noon lang daw niya nakita si Mama. Sumagot naman si Mama, sinabi niyang oo at kararating lang noong nakarang araw. Dito kasi na-assign yung asawa ko, pagpapatuloy pa ni Mama. Muling nagtanong yung babae kung ano raw ba ang trabaho ni Papa. Sinabi ni Mama na isa itong sundalo. Pero babalik din sila sa Mindanao makaraan ang 2 buwan. Muli namang sumagot yung babae at sinabi niyang buntis pala si Mama at mukhang 2 daw ang laman na bata. Kaya sumang-ayon naman si Mama sa sinabi ng babae at sinabing kambal na lalaki ang kanyang ipinagbubuntis. Nagpaalam si Mama sa babae na kanya nang itutuloy ang ginagawang pagkakabit ng kurtina sa pinto ng kubo. Habang ginagawa niya iyon, ay napapansin niyang panay ang tingin ng babae sa kanyang tiyan. Halos mapako ng araw ang mga mata nito doon. Bago umalis yung babae, ay tumingin pa umano ito sa mukha ni Mama na para bang may kailangan ito at gustong sabihin, ngunit nag-aatubili. Hanggang sa umalis na nga ito. Ayon kay Mama, hindi naman niya iyon binigyan ng anumang masamang kahulugan dahil mabait naman kausap yung babae. Makaraan ang ilang araw ay napagpasya ni Mama na sumama sa palengke. Kasama niya yung 2 mag-aalaga sa amin at si Lola. Nang bigla daw niyang makitang muli yung babae doon. Nagtitinda ito ng kalamay. Ito po yung masarap na ipalaman sa tinapay. Nang mapansin daw sila nito, ay tinawag at kinawayan sila. Inalok sila nito at sinabing bibigyan pa ng libre
dahil sa kaibigan daw niya si Mama. Bigla namang nagsalita si Lola at sinabi sa babae na ngayon lang yata niya ito nakita doon sa palengke. Madalas kasing namamalengke si Lola at hindi naman niya nakikita yung babae. Sumagot yung babae at sinabing bihira lang siyang magbenta. Paminsan-minsan lang kapag sinisipa na gumawa ng kalamay. Matapos iyon ay bumili na si Lola. Dahil sa mukha ngang mabait ito, dahil sa maamong muka at malambing na paraan ng pagsasalita. May kasama pa itong bata na sa palagay nila Mama ay anak ng babae. At tulad nga nung ipinangako ng babae, ay binigyan pa sila nito ng libre. At nang iaabot na nung babae iyon sa kanila, ay may biglang lumapit na 2 lalaki at 1 babae na sinabing bili na raw sila pagkat masarap yung tindang iyon ng babae. Katunayan nga raw ay nakabili din umano sila kahapon na sinelstock pa sila ng mga ito. Dagdag pa nila ay masarap daw iyong ipares sa pandesal at kape na alam naman na nila ang tungkol sa bagay na iyon dahil kilalang palaman nga ang kalamay doon sa kanilang lugar. Nang nakauwi na sila ng bahay ay biglang napaisip si Lola na paanong nakabili yung mga taong iyon sa palengke kahapon. Gayong wala namang nagbenta sa palengke dahil Biyernes. Tuwing Sabado lang kasi sa kanila yung tinatawag na tabo doon sa palengke. Para po kasing tiyangge, kumbaga sa ibang lugar yung tabo. Ito yung araw na binibigyan ng pagkakataon yung mga tao. Pwedeng dumayo at magtinda yung mga tao doon sa palengke. At narinig ni Papa yung sinabing iyon ni Lola. Naroon kasi ito na kumakain ng puto at umiinom na si Kuwate. Dahil sa kanyang narinig ay ipinayo niya sa kanilang huwag na lang kainin yung nabili nilang kalamay na iyon doon sa babae. At baka ano pa raw ang inilagay nito doon. Na nung mga oras namang iyon ay nabuksan na ni Mama. At naamoy nga niyang kakaiba iyon kaysa karaniwang kalamay na nasubukan na niya. Kaya kanila na lamang itinapon iyon sa basurahan. Mabilis na lumipas ang mga araw. Nang 7 buwan na ang tiyan ni Mama, 1 buwan na lang ay babalik na rin sila sa Cagayan de Oro. Isang araw ay nakitang muli ni Mama yung babae sa labas ng kanilang bakuran na naglalakad at may dala-dala itong kalamay. At nang makita si Mama ay muli siyang inalok nito. Tumanggi naman si Mama at sinabing hindi na muna sila bibili. Nang sumagot ang babae ay iba ang naging tugon nito. Sinabi nito na mas lumaki palalo yung tiyan ni Mama. Malapit na raw siguro itong manganak. Sinabi ni Mama sa babae na sana nga ay maging maayos at normal ang kanyang panganganak. Maya-maya bigla niyang narinig si Lola. Sabi daw nito sa babae, "Hoy Ming, abot mong kadiri lagi mader." Sumagot naman yung babae at sinabing napadaan lang umano siya. Hindi nga raw niya namalayan dahil sa kakalako niya ng tindang kalamay. Sinabi ni Lola sa babae na masarap yung kalamay na kanilang nabili sa kanya.
na kanila raw ipinare sa pandesal. Dahil doon ay muli silang inalok ng babae at ililibre pa daw uli sila ng isa. Pero tumanggi si Lola at sinabing nakabili na sila nang mayroon ding dumaan na nagtitinda noong nakarang araw. Pagkatapos noon ay umalis na yung babae. Pero lumingon pa ito kay Mama, ngumiti at sinabing, "Amping sa imong pag-anak." At pagkatapos ay ngumiting muli. Gumanti din naman si Mama ng ngiti sa babae. Isang gabi ng mga bandang mag-aalas 9 ay nakarinig sila ng tunog ng kikik. Pinapansin daw iyon ni Lolo kay Mama at sinabing iyon ang kikik na alaga ng mga aswang. Nangiti naman daw si Mama nang kanyang marinig iyon dahil hindi ito naniniwala sa mga ganong kwento. Dahil sa CDO ay di naman siya nakaranas ng kahit anong uri ng kababalagan. Laki kasi siya sa syudad. Maya-maya ay nagpaalam na si Mama kanila Lolo at sinabing papasok na ng kwarto. Ang bahay nga pala nila Lolo noon ay yari pa sa kukon ang bubong. Pero yung dingding ay yari naman sa makakapal at malalapad na tabla. Nang nakahiga na si Mama ay muli nilang narinig yung tunog ng kikik. Kaya tinanong siya nung isa sa mga magiging tagapag-alaga sa amin kung naniniwala ba siya sa wakwak. Sinabi ni Mama na hindi dahil wala naman daw siyang naranasan sa CTO. Sabay ngiti. Simula noon ay lagi na silang nakakarinig ng kikik at nararamdaman din nilang mayroong umaali-aligid. Isang gabi, naroon sila Papa kasama ang 2 sundalo sa kubo at nag-iinuman. Tuba na may halong Pepsi pangaraw ang kanilang iniinom noon. Noong mga bandang alas 11 na ng gabi ay lumabas ang isa nilang kasama upang umihi. May napansin daw itong parang malaking payong na kulay itim na nagpapaikot-ikot sa itaas ng bahay nila Lola. Napansin niya iyon dahil sa maliwanag at bilog na bilog ang buwan noong mga oras na iyon. At dahil sa ihing-ihina ay hindi niya gaanong binigyan ng pansin ang nasabing bagay na iyon. Nang mapalingon siyang muli ay nakita niya iyong lumabag at dumapo sa silong ng bahay. Pagbalik niya sa loob ng kubo ay naikwento niya kanila Papa yung kanyang napansin. Kaya lumabas yung isa pa nilang kasama at siya naman daw ang iihi. Nais din niyang malaman kung totoo ba yung sinasabi ng kanilang kasama. Pero laking gulat niya nang may makita siyang tao na nasa tapat na ng kwarto nila Mama. Kaya bumalik ito kaagad sa loob ng kubo at sinabi kanila Papa. Paglabas nila ay panandalian pa nilang pinagmasdan muna iyon. Ang akala pa nga daw nila noong una ay isa lang iyong magnanakaw. Pero kinutuban sila ng hindi maganda nang makita nila iyong tumayo at dahan-dahang idinikit ang muka sa may dingding. Napaminsan-minsan pang tumitingala sa langit kung nasaan ang bilog na buwan. Kaya napawika yung isa nilang kasama at sa mahinang tinig ay nasabi nitong, "Sir, aswang yan, sir." Kaya gamit ang hawak na baril
ay 2 beses iyong pinaputukan ni Papa. Sa gulat ay bigla umanong tumalon sa mga halamang tanim ni Lola yung aswang at mabilis iyong naglaho. Hindi na natulog pa sila Papa noong gabing iyon na kanila na lamang binantayan sila Mama. Kinabukasan, nang ikwento nila yung nangyari noong nagdaang gabi, ay nakaramdam si Mama ng matinding takot at gusto nang umuwi sa kanila. Ang lolo ko naman ay inilabas na yung pinakatatago-tago nitong itak. Hindi ako sigurado kung yun ba yung tinatawag nilang ginunting doon sa kanilang lugar. Mahaba iyon at matalas. Paghahandaan daw niya kasi yung pagbabalik ng aswang. Malakas kasi yung kanilang kutob noong mga pagkakataon na iyon. Nababalik pang muli yung aswang ayon kay Papa. At sa kanyang mga kasama ay natamaan naman niya yung aswang pero mukhang hindi napuruan. Katunayan ay narinig pang araw nila itong nasaktan. Makalipas ang ilang araw ay hindi nga sila nagkamali. Muling bumalik yung aswang doon sa bahay nila Lola. Mga 10:00 iyon ng gabi nang pagbaba nila Papa mula sa kanilang sasakyan ay nakita kaagad nila na mayroong nasa bubong ng kanilang bahay. Dahan-dahan sila nagkubli doon sa may kubo. Kitang-kita nila yung tao na may mahabang buhok na nakatuwad doon sa bubong na tila ba mayroon itong sinisilip. Wala na silang sinayang pa na sandali. Inasinta nila iyon at agad na pinagbabaril. At dahil sa sunod-sunod na pagputok ng kanilang mga baril, ay nagkagulo na ang mga tao sa loob ng bahay. Na pati yung mga kapitbahay nila ay nagising na rin at nagsilabasan upang makiusyoso. Tumawag naman sa kampo yung isa nilang kasamahan, kaya makaraan lang ang ilang oras ay nagdatingan na rin ang ilan pa sa kanilang mga katropa. Kasalukuyan na nilang hinahanap noon yung katawan ng kanilang binaril. Pero hindi nila iyon natagpuan. Sa halip, ang nakita nila ay yung alagang aso nila Lolo na patay na at wakwak ang katawan nito. Nasabi ni Papa kaya pala hindi na ito nakapag-ingay pa dahil sa patay na. Napansin din nila na mayroon ng butas yung kanilang bubong. Panay naman ang iyak ni Mama dahil sa sobrang takot. Gusto na raw niyang bumalik sa kanila sa sitio. Nang mga sumunod na araw ay kanilang pinagawa ang bubong. Pinalitan na ito ng yero at kanila ding pinalagyan ng kisame. Kanila na ring tinanggal yung napakaraming mga halaman ni Lola na nasa gilid ng bahay para madali nilang makita kung mayroong aali-aligi doon. Nang matapos na ni Papa yung kanyang pakay at trabaho, ay bumalik na rin sila ni Mama sa sitio. Nang minsang makibalita sila Mama tungkol doon sa aswang, sabi nila Lola ay wala na raw gumagalang aswang doon sa kanilang lugar. Kaya malakas ang kutob nilang napuruhan na nila ito nung huli nilang makaengkwentro. Nagsimula po ito noong ako ay magsasampung taong gulang pa lamang. Tandang-tanda ko po noon nang minsang magpakasyon kami
sa mga magulang ng mama ko. Ako pa lang ang anak nila noon. Nang dumating kami sa bahay nila Lola, ay nagtungo kagad kami noon sa kwarto upang magpahinga dahil na rin sa sobrang pagod. Malayo po kasi yung probinsya nila mama. Tawid dagat po iyon. Yung bahay nila Lola ay medyo malaki pero luma na. Bali ilang henerasyon na rin ang nanirahan doon. Natayo umano ang bahay noong panahon pa ng Kastila. Kilala ang pamilya nila mama sa kanilang probinsya. Takbuhan sila ng mga taong nangangailangan. Sila rin ang isa sa mga namimili ng kopra doon sa kanilang lugar. Bali doon kami natulog noon nila mama at papa sa isang silid sa itaas. Madali akong nakatulog dahil nga sa pagod. Nang makaramdam ako ng lamig dahil sa simoy ng hangin na pumapasok mula sa bintana, ay nagising ako. Pero di ko pa rin iminulat ang aking mga mata at kinapa ko lang yung kumot. Sa puntong iyon ay medyo nagtaka ako nang hindi ko na naramdaman ang mga magulang ko. Wala na akong katabi, naisip ko. Dahil doon ay natakot ako pagkat naalala ko yung itsura ng kwarto nang pumasok kami. Malaki ito na nakakatakot dahil na rin sa makaluma nitong disenyo. At pagkatapos ay mag-isa na lamang akong naroon, kaya agad na akong bumangon. At nang nakaupo na ako ay napasulyap naman ako sa may bintana nang may maaninagan akong naroon at napasigaw ako ng ubod lakas. Sabay tayo nang makakita ako ng isang nilalang na mayroong malapad na bakbak na nakakatulad ng sa paniki. Alam ko na ang tinatawag na manananggal noon dahil may napanood akong pelikula tungkol dito. Kung hindi ako nagkakamali, ay shake, rattle and roll yata iyon. Pero ang nakita ko kasi ay hindi naman putol ang katawan. Mahaba din ang buhok nito na nakabuwaghag na para pang ang alambre sa tigas dahil sa nagtatayuan ang mga iyon. Ngunit wala siyang suot na damit. Nakahawak ito sa may grills ng bintana. Nakakatakot ang kanyang itsura. Malaki yung kanyang mga mata at mahaba ang dila. Mabilis na akong tumayo noon at nagtatakbo habang wala akong tigil sa kakasigaw. Nagmamadali kong binuksan ang pinto at agad na lumabas. At dahil sa sobrang takot at pagkataranta ko, nakakadalawang baitang pa lamang ako ay tinalon ko na yung mataas na hagdan. At doon ko nakita ang mga magulang ko na tumatakbo. Kasama sila lolo at lola. Pati na rin yung mga pinsang ko at dalawang kapatid ni mama. Pero huli na dahil tumama na ako sa landing nung hagdan. At hindi maganda ang pagkakabagsak ko. Yun ang huli kong natandaan. Tumatakbo sila. Naaakyatin sana ako. Dahil nga narinig na siguro nila yung mga ginawa kong pagsigaw. Pero doon na nila ako nakita at naabutan na nakasalampak sa paanan ng hagdan. Dahil sa nangyari ay nabungi ako. Bumaon kasi yung isang ngipin ko at kinakailangan umanong bunutin
sabi ng dentista. Nagkaroon din ako noon ng pilay, sugat sa ulo at bibig. Nang muli ako magkamalay ay nasa ospital na ako. Tapos na ring matay ang mga sugat ko. Nang mag-usisa sila ay aking ikinuwento kung ano yung aking nakita. Si Mama ay wala lang imik. Pagdating namin sa bahay ay nagpatawag si Lola na manggagamot. Pinahilot nila ako at pinatingnan. At lumabas nga yung imahe ng aswang na aking nakita. Nagalit noon si Lolo dahil nalaman kong pinadaanan na rin pala si Mama ng aswang noong dalaga pa siya. Sabi nila Lola, hindi taga roon sa kanila ang gumagawa noon, kundi taga ibang lugar. Sa galit nila Lolo at Lola ay kanilang hiniling sa manggagamot na parusahan yung gumawa noon sa akin. Hindi na raw kasi nila mapapalampas pa yung pagkakataon na iyon. Sumang-ayon din naman yung manggagamot at sinabing siya na raw ang bahala. Makakaasa daw sila na mabibigyan ng hustisya yung nangyari sa akin. Mahigit 1 linggo pa kaming nanatili doon kanila Lolo at Lola. Pero sa bawat araw na lumilipas, simula na mangyari yun sa akin, ay parang may napapansin akong kakaiba. Tila may mga pagbabagong nangyari sa akin. Noong una ay masaya ako sa aking nararamdaman. Magaan kasi palagi ang aking pakiramdam. At may mga magaganda akong larawang nakikita sa aking isipan na basta na lamang sumisingit ang mga iyon. Pero habang tumatagal ay parang hindi ko na iyon nagugustuhan. Dahil may mga nakikita na akong hindi ko dapat makita. Tulad na lamang nung minsang maliligo ako. Habang naglalakad ako papunta sa banyo, ay bigla na lamang may dumaang anino sa aking harapan. Mabilis iyon na mas maliit lamang sa akin ng kaunti. Kaya sa takot ko ay hindi na ako nagtuloy pa sa banyo upang maligo. Minsan naman, nang papaakyat na kami ni Mama sa silid para matulog, nasa pangatlong baitang pa lamang kami, ay may nakita akong nakatayo doon sa itaas ng hagdan. Hindi iyon gumagalaw, pero hugis tao talaga na nakabelo. Kaya, hinawakan ko sa kamay si Mama at pinigilan ko siya. Hinila ko at inaya siyang bumalik. Sabi ko, samahan niya muna ako sa kusina dahil nauuhaw ako. Na nagtaka si Mama dahil kagagaling lang namin doon. Pero nagpumilit pa rin ako at nagdahilan na lamang. Sinabi ko nauuhaw uli ako. Kaya minabuti niyang magdala na kami ng tubig sa muli namin pag-akyat. Nang nasa hagdan na kami uli, ay wala na doon yung nakita ko. Kung kaya, nakahinga na ako ng maluwag. Pero hindi doon natapos yung mga pagpaparamdam at nakikita ko. Isang araw nang nasa kusina ako at kumakain ng hinog na mangga, habang si Mama at Lola naman ay abalang nagluluto ng tanghalian, ay napasulyap ako doon sa may sala. Nakita kong naroon si Lolo at nakaupo sa kanyang tumba-tumba na naroon iyon sa may biranda. Nakabukas ng maluwang ang pinto kung kaya kitang-kita ko siya. Madalas ay doon ko talaga siya nakikitang nakaupo. Paborito niyang pwesto iyon. Bali nakatalikod siya sa amin
at doon siya nakatanaw sa malapat nilang palayan. Dumampot ako ng isang mangga sa mesa at naisipan kong ibigay sa kanya. Nang malapit na ako kay Lolo, ay bigla akong nagtaka. Nang wala na ito doon, wala nang nakaupo sa tumba-tumba. Pero patuloy itong gumagalaw at habang lumalaon ay mas bumibilis pa. Kaya sa takot ko ay nagmamadali akong bumalik na ng kusina. Umahangos pa ako nang maupong muli sa gilid ng mesa. Napansin pala ako ni Mama. Kanya akong tinanong kung ano raw ang nangyari sa akin at bakit ako namumutla. Para daw akong nakakita ng multo. Umiling lang ako at sinabi kong wala. Ako naman ang nagtanong sa kanila kung nasaan si Lolo. Sumagot si Lola at sinabing maaga itong umalis at hindi pa nakakabalik. Pinuntahan daw nito yung inaalok na baka sa kanya. Dahil sa mga narinig ko ay kinilabutan talaga ako. Naisip ko kasi na kung kanina pang wala si Lolo ay sino yung nakita kong nakaupo doon sa tumba-tumba. Sa halos 2 linggo naming pananatili doon sa bahay nila Lolo at Lola ay napakaraming kababalaghan na kong naranasan. Iyon yung unang pagbabakasyon ko doon sa kanila at hinding-hindi ko iyon makakalimutan. At ang isa pang nakakatakot kong karanasan doon ay nung natutulog na kami. Nang bigla akong magising ay nakita kong mayroong nakaluhod sa aking tabi. Talagang halos himatayin ako dahil sa sobrang takot nung sandaling iyon. Na kahit nakayuko lamang ito at hindi gumagalaw, ay binalot talaga ako ng matinding sindak. May mahaba itong buhok na nakalugay. Gusto kong sumigaw nung mga oras na iyon pero nakapagtatakang walang lumalabas na anumang tinig sa akin. At nang sinusubukan kong igalaw ang aking katawan ay hindi ko iyon magawa. Hindi ako makakilos. Balak ko sanang tumagilid upang talikuran iyon nang upang hindi ko na makita. Pero parang namanhid ang buo kong katawan. Para akong nanigas. Ang ginawa ko noon ay pumikit na lamang ako. Sa isip ko ay sinasabi kong sana ay mawala na iyon. Sinasabi ko na ayaw ko na iyong makita. Ilang minuto ko ring ginawa iyon hanggang sa maglakas loob akong idilat ng bahagya ang aking mga mata upang alamin kung naroon pa ba iyon. At laking ginawa ang naramdaman ko nang makita kong wala na ito. Para akong nabunutan ng tinik sa aking lalamunan dahil doon. Simula noon ay lagi na akong nakakakita ng mga hindi magagandang pangitain. Kahit pa nakabalik na kami sa Maynila. Nakalauna naman ay nasanay na rin ako. Parang naging normal na rin sa akin ang mga bagay na iyon nung uli. Kahit ngayon, paminsan-minsan, ay may mga nararamdaman pa rin ako at nakikita. Pero hindi na kasing dalas tulad nung dati. Sa aking palagay, nangyari ang lahat ng ito nung magbakasyon kami noon sa probinsya nila Mama. Malakas ang kutob ko at hinala na nag-ugat ito. Bunga ng pagkakadisgrasya ko doon sa hagdan. Ang pagbabakasyon ko na iyon kanila Lolo at Lola
ay hindi na muling naulit pa. Parang nadala ako. Tila ba nagkaroon ako ng phobia? Kaya iyon yung una't huli kong pagpapakasyon sa kanila. Kahit pa nga nung pumanaw sila, nang magkahiwalay na taon, ay hindi talaga ako napilit ng mga magulang ko na sumama sa kanila. Yung dalawang kapatid ko ay napapayag nila. Hindi rin naman kasi kami nagkukwento sa kanila tungkol sa mga naranasan ko doon. Kapag nagtatanong sila kung bakit ayaw kong sumama, ay iba yung ibinibigay naming dahilan. Pero talagang sinisikap nila mama at papa na maisama nila ako. Sabi pa nga ni mama, ay namatay na raw yung nang aswang sa akin noon. Binigyan umano ng sakit tumanggagamot na pinakaiusapan nila lola. Pero ayoko talaga. Hanggang dito na lang po sir ang kwento kong ito tungkol sa aking mga naging karanasan.